Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang magiliw na pangungusap ay nakaaakit ng maraming kaibigan at ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad, sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pat lalabas kang kahiya-hiya. Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo, ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya'y para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginooy makatatagpo ng tapat na kaibigan at ang mga kaibigan niya'y tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Pupurihin kita poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Sa bigay mong kautusay lubos akong nalulugod, iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Buksan mo ang paningin mo pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan, sa utos mong mapangakit ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod, buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang
Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan ngayon binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos o kaya ng kaalaman. Lalong-lalo na dito sa pinakamahalagang relasyon ng tao. Itong very tangible na pinagbabasihan ng lahat ng relasyon. At ito yung kasal. Alam nyo, nahaharap ang sangkatauhan, ang pamilya ng Diyos sa malakas na puwersa na sumisira sa fundamental na kahulugan ng kasal at buhay pamilya. Maingay at napakalakas ng sigaw sa isinusulong na diborsyo, paghiwalay, live-in at same-sex marriage, maging sa katulad nating Katolikong bansa. Maging yung mga naniniwala sa Biblia na ito'y salitang katotohanan galing sa Diyos ay kine-question ang tungkol sa relasyon na ito. Pinapakita sa atin ni Jesus ang kanyang paninindigan tungkol sa panghabang buhay o yung tinatawag natin indissolubility, partikular sa kasal. Isang paniniwala na hindi pwedeng paghiwalayin ng tao ang anumang pinagsama ng Diyos. Ang prinsipyong ito sa pagdaan ng panahon ay nilalabanan at binabatikos noon at lalo na sa modernong mentalidad. May pag-iisip na hindi na ito praktikal at maaari pa para sa mga natatanging mga Kristiyano lamang. Pero ang salita ni Jesus ay para sa lahat ng panahon. Hindi ito nalalaos at tinutumbok nito ang pinakasentro ng ating buhay. At ito yung pag-ibig. Dahil ang Panginoon ay mapagmalasakit at mahabagin, ani ni Santiago sa unang pagbasa natin. Usong-uso ngayon yung salitang walang forever, lalong-lalo na sa relasyon ng babae at lalaki, na sinasabi na pwedeng magkaigihan lamang kapag nagkakasundo ang dalawa. Pero anumang totoong relasyon, hindi lang natin pinag-uusapan ng sa pagitan ng lalaki at babae, ay likas na panghabang buhay, indissoluble. Dito dapat na nawawasak. Ang totoong ugnayan, pagkakaibigan, ay indissoluble by nature. Ang pagiging ama, pagiging ina, kaibigan at iba pa. Katulad na lamang ng mga magulang na ayaw kilalanin ang kanilang mga anak ay sumasalungat sa fundamental na damdamin na nakaukit sa kanilang puso. Sabi nga ni Jesus, may pusong bato o nagmamatigas ng puso ang taong ayaw sa realidad ng pagmamahal. Ang isipin na anumang ugnayan o relasyon ng tao ay pwedeng wasakin o baluktutin ng konsepto natin bilang tao. Si Jesus, minahal niya tayo hanggang kahuli-hulian nang ialay niya ang sarili sa krus. Pinakita niya kung paano ang walang hanggang pag-ibig ay posible maging para sa kaaway. Ang pagkawasak ng kasal ay magdudulot ng pagdududa sa pananalig na ang Diyos ay walang hanggang pag-ibig. Kung si nanay at si tatay ay di makapagmahal sa isa't isa, kung wala silang kakayanan mamatay para sa isa't isa, kung di sila makapagmahal hanggang huli, mahirap para sa kanilang mga anak maniwala sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Lahat ng relasyon, mag-asawa, kaibigan at iba pa ay napagtatagumpayan sa katapatan na nag-uugat sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa lahat ng relasyon natin, tinatawagan tayong limutin ang sarili at ialay ito sa kapakanan ng kapwa kahit na mahirap itong mahalin. Kung magmamahal lamang ako dahil maginhawa o kaaya-aya sa akin, nanggagamit lang ako
para sa sarili kong kapakanan. Ang kadakilaan natin ay nagsisimula kapag lumabas na tayo sa ating pagkamakasarili. Ibig sabihin, paglimot sa sarili sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang paglimot sa sarili dahil sa pagpapahalaga sa iba ay marka ng lahat ng relasyon ng tao. Dinuduktong pa ni Jesus na may mga taong pinili ang di mag-asawa para sa paghahari ng Diyos. Sinasantabi ang pagkakaroon ng asawa at pinili talaga ang sarili sa Panginoon at magbunga para sa simbahan. Ito'y maliwanag na tumutukoy sa mga consecrated life, single blessedness, pagpapari o religious life. Ang desisyon magmahal ay magkaroon ng relasyon sa iba ay may kaakibat na discomfort. Ang buhay mismo kahit di ka magmahal ay may kasamang pagdurusa. Ang buhay ay masalimuot, magulo, pero mula doon, ang Diyos ay may maganda at bagong nililikha. Ang pumasok sa relasyon ay hindi isang bagay na kontrolado o mapapangasiwaan natin ng maayos. Pero nandiyan ang Diyos at walang makapipigil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Siya ay sumasa atin sa pakikipaglaban para sa kasal at pamilya. Tiwala sa pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang itaguyod ang kasal at sa lahat ng relasyon. Pag-ibig na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Makapangyarihang Ama, nawa manatili sa aming puso at isipan ang kabanalan at walang pagkasirang ugnayan ng tao, ng aming kapwa at ng relasyon namin sa iyo. Bilang iyong mga anak, puspusin mo kami ng iyong espiritu upang makapagmahal sa katotohanan at sigasig magmahal dahil minahal mo kami ng walang hanggan. Lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng Anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.